Kung plano mong lumipat o manirahan dito sa Hawaii, may isang mahalagang tanong na kailangan mong sagutin. Anong trabaho ang kayang bumuhay sa cost of living dito? Sa last video natin, pinag-usapan natin ang real cost of living dito sa Honolulu, Hawaii. Around $8,000 per month ang estimate para sa lifestyle ng isang pamilya dito. Family of 3, tsaka may 2 aso. Pero kalahati pa lang iyon ng kwento. Kasi ang mas mahalagang tanong, kaya ba ng karir mo suportahan ang ganitong gastos? So sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang careers na pwedeng makatulong para maging sustainable ang buhay dito sa Hawaii. Quick disclaimer lang po, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang linawin, ang mga numbers na ibabahagi ko sa video na ito ay approximate estimates lamang base sa publicly available data at sa experience ko dito sa Hawaii. Pwede pong mag-iba ang salary depende sa siyempre experience, yung specialization, employer at yung industry na papasukan. Ang goal ng video na ito ay magbigay ng general idea kung anong careers ang pwedeng makatulong para maging sustainable ang buhay dito sa Hawaii. So, pag-usapan muna natin ang math. Kung $8,000 per month ang target budget ng isang pamilya, that's about $96,000 per year net income yon ang kailangan. So, realistically, nasa around 125,000 hanggang 130,000 gross household income ang kailangan para maging komportable dito sa Hawaii. Pero hindi ibig sabihin isang tao lang ang kailangan kumita ng ganito kalaki. Sa maraming pamilya dito sa Hawaii, dual income ang setup. Itong mga trabaho nga pala na itong mga ito na tatalakayin natin, hindi ito pataasan ng sweldo kung hindi yung mga categories na pwedeng pagpasukan ng mga nagbabalak pumunta rito sa Hawaii. So, unahin natin ang healthcare. Ang healthcare ay isa ito sa pinaka-in-demand na field dito sa Hawaii. Maliit lang yung island, maraming ospital. Ang mga main hospitals dito ay Queens, meron sa downtown, meron din dito sa west side. Kaiser Permanente, Palimomi, yung Kapiolani, Castle, at saka maraming mga clinics dito, at saka mga dialysis centers. So, maraming mga Pilipino ang pumapasok sa healthcare, kumbaga. Ang mga sweldo naman nila, halimbawa yung RN, registered nurse, around $90,000 hanggang $130,000 or more per year yan. Pag may specialty ka pa, pwedeng umabot yan ng 140 or more. So, depende na lang yan sa experience ninyo, syempre, tsaka qualification. Mga medical technicians at other healthcare na roles, nasa $60,000 hanggang $90,000 ang range nila. So, kung dual income healthcare ang household ninyo, kadalasan sustainable ang lifestyle dito. Pero syempre, may training din yan at kailangan mo ng lisensya bago ka makapasok. Ang susunod naman na kategory natin ay yung mga skilled trades. Halimbawa, mga electrician, plumber, carpenter, laborer, ganyan. Yun nga, mga electrician. Malakas ang union system dito sa Hawaii. At napakaraming construction na nangangailangan ng mga ganitong klaseng trabaho. At karaniwan, nagsisimula sa apprenticeship program yung mga bagong pasok dito. Ang kadalasan, ang mga sweldo nila, around $40,000 to $60,000 per year kung apprentice level ka pa lang. At saka syempre, pataas na ng pataas yan hanggat tumatagal ka sa pwesto mo. Pag journeyman ka na, umaabot yan ng mga $70,000 to $100,000. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan ng college degree para pumasok ka.
Maraming yun nga, apprenticeship program na pwede mong pasukan. Provide nila yung training nun. At yun, i-hire ka sa union niya, magtatrabaho ka na lang at syempre pataas na ng pataas ang sweldo mo. So, at maraming construction dito, so maraming mapapasukan. At sa totoo lang, minsan mas predictable pa yung ganyang trabaho kaysa sa corporate jobs. Kasi nga marami. Minsan yung corporate, pwede kang matanggal, ganyan. Depende sa pinapasukan mo at saka yung industry. So, yun, maganda ang construction dito sa Hawaii. Ang next naman na category natin, yung mga government jobs. Isa rin ito sa pinaka-stable na option dito sa Hawaii. Halimbawa, State of Hawaii, City and County of Honolulu, o kaya kung nasa Maui kayo, City and County of Maui, ganyan. At saka, syempre, federal. Yung mga admin roles, malaki na rin ang sweldo, around 50,000 to 80,000 per year. Tapos pag yung mga professional naman na roles, around 70,000 to 110,000 plus. Hindi ito laging pinakamataas na sweldo, pero ang kapalit naman nito yung mga magagandang benefits at saka retirement system. At saka long term talaga magandang stability talaga ng government jobs. At saka ang kagandahan yung medical. Kagaya ng mother ko, for example, my dad passed away na ilang years na. Pero yung mother ko, ginagamit pa rin yung medical ng father ko noon kahit na wala na siya. So, isa lang yun sa isang magandang mga benefits ng government worker dito sa Hawaii. Ang isa pang magandang category ng mga trabaho dito ay yung mga remote mainland jobs. Lalo na nung pandemic kasi nga nauso yung mga work from home. So maraming tiga mainland na pag nag-work from home sila, nandito sila sa Hawaii. So nasa may halimbawa Waikiki sila, ganyan. O kaya nasa beach. Ang trabaho nila, nasa computer lang sila. So, napakaganda kasi ang ganda ng lugar dito talaga. Maraming mga beaches, ganyan. Maraming, yung weather, napakaganda. Marami kang pwedeng gawin. Maraming hiking trails. Maraming outdoor activities na pwede kang gawin. So, nauso yan noon. So, pag remote yung trabaho mo at ang employer mo nasa mainland ka, ibig sabihin nun, yung salary mo, syempre, nakadepende sa industry at saka yung employer mo, which is nasa mainland nga. So, ang salary niya nagre-range depende sa industry, kung tech or engineering, ganyan, mga nasa 90,000 to 150,000 plus, malalaki. Corporate o nasa business role ka naman, $70,000 to $120,000 per year. So kung mainland salary ang income mo, mas nagiging manageable ang cost of living dito. Pero syempre, may trade-off din yan kasi kung nasa mainland nga yung business ninyo, iba yung time zone dito sa Hawaii. Medyo nahuhuli dito ng mga 3 hours, depende kung West Coast or East Coast yung company ninyo. So yun lang, minsan madaling araw ang meeting ninyo. Pero yun nga, kung mag-uumpisa ka ng madaling araw, siguro mga lunchtime pa lang, off ka na. Which is marami ka pang time na mag-hiking, pumunta sa beach, mag-surfing, ganyan. So, plus and minuses ang titignan mo sa career na yan. Pero maraming ganyan din dito. At yun nga, namili pa nga sila ng mga bahay dito noon. Kasi gusto talaga nila yung Hawaii. So, yun ang isang category na pwede mong pasukan dito. Ang next na category naman natin ay tourism at saka hospitality. So, hindi kompletong usapan kung hindi natin pag-uusapan ang tourism. Kasi malaking bahagi ng Hawaii economy ang hotels at saka yung mga resorts.
Very popular ang Hawaii sa mga tiga-mainland, ganyan, lalo na kung winter, kung maginaw doon, may snow, ganyan, sa Canada o kung saan man na malamig. Maraming nagpupunta dito sa Hawaii. At saka internationally, marami ding galing sa ibang countries, halimbawa Japan, basta marami, Korea, mga ganyan. Chinese, meron na rin dito. So, very popular ang mga hotels and resorts dito at maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa, syempre kung hotel, nasa housekeeping sila, front desk, food service, ganyan, tsaka maintenance. Ang entry level naman yan, kung hospitality ka, nasa around 35,000 yan to 45,000 per year. Pagka union naman, maraming syempre yung mga hotel workers dito, naka-union sila, pwedeng nasa 45,000 yan to $65,000 per year with benefits yun. At magaganda ang mga benefits nila. May mga medical, 401k, ganyan, kompleto. So maganda rin ang hospitality at yun nga, sa mga hotel, ganyan. Pero kung single income ka at hospitality ang trabaho mo, medyo tight lang ang budget. Pero sa maraming pamilya dito, ang ginagawa nila or ang karamihan, combination ng dalawang income ang setup. So halimbawa, yung isang trade worker, ganyan, tapos yung isa nasa hospitality. So pwede ring maging sustainable yung ganon. At saka minsan, mas ano pa nga yun mas yung pangmatagalan long term kasi bihirang mawalan ng trabaho yung mga ganon. So mas stable sila kung tutuusin. So ang kagandahan pa nun, no, kung halimbawa kadarating mo lang dito, nag-immigrant ka nga, kasama mo yung pamilya mo, ganyan. Ang pwede mong pasukan na madaling pasukan at walang masyadong requirements, hindi mo kailangan ng degree, pwede kang pumasok muna sa hospitality. Siyempre, kailangan mo ng trabaho, ganyan. So, umpisa ka muna, hospitality. Tapos, depende na kung anong gusto mong gawin. Kung meron kang degree, pwede kang ang career path mo, umpisa ka muna, hospitality, sa umpisa, ganyan. Tapos, pwede mo nang gamitin yung career mo, kung ano man yung degree mo, ganon. Habang tumatagal ka, syempre, pag-aaralan mo na. So, yun. Ang isang career path pa naman, mag-uumpisa ka ng hospitality. Tapos, pag nalaman mo na yung mga rito, patakaran, ganyan, kung ano-ano yung parang gusto mong trabaho, pwede kang maging skilled, yun nga, trade. Halimbawa, sa construction, electrician, carpentry, laborer, mason, ganyan, pwede mong din yun, i-pursue. Tapos pagka nandun ka na, pwede ka ring maging project engineer, ganon, o kaya pwede mo i-continue yung education mo, ganyan. So maraming opportunity dito talaga. Kasi kahit na laborer ka dito or carpenter, ang career path niyan, from laborer halimbawa, tapos magiging carpenter ka, magiging superintendent ka, tapos magiging general superintendent ka, tataas ka na. So instead na nasa trade ka lang, pwede ka nang umangat dun sa management. Pwede kang mag-manage ng mga iba't ibang project, kanyan, kahit wala kang degree. Pero maganda pa rin kung meron kang degree, syempre. Pero dito, bibigyan ka nila ng opportunity para, yun nga, umangat or maging umano yung karir mo. Kumbaga, hindi porket nasa labor ka o kaya karpintero ka, ganon, hindi na nila i-entertain yung pagiging, halimbawa, superintendent mo or project engineer or general superintendent. So, yun ang kagandahan dito. Napakaraming opportunity talaga.
So yun nga, sa maraming immigrants, ganito rin ang career progression nila. Hindi lahat nagsisimula sa highest paying job, pero pwedeng umangat step by step habang tumatagal. Yan ang kagandahan dito sa Amerika or dito sa Hawaii. Kung minimum wage lang at single income naman, syempre magiging masikip at mas mahirap ng konti ang budget. Pero hindi naman ibig sabihin nun na imposible. Pero kailangan syempre mas maingat ka sa spending mo, ganyan. At sa Hawaii, may isa pang reality pala na dapat maintindihan ng mga bagong dating dito sa Hawaii. Which is maraming pamilya dito ang nagsasama-sama sa iisang bahay. Minsan 2 pamilya, minsan extended family, ganyan. Hindi ito kakaiba dito sa island. Kumbaga, kami rin noon nung kadarating namin dito ng parents ko, 3 lang kami noon. Ang unang tinirahan namin noon, dun sa kamag-anak ng father ko. Doon kami unang tumuloy, pero after a few months, nung nakahanap na ng trabaho yung father ko, naghanap na kami ng malilipatan, which is noon isang room lang ang nirentahan namin sa isang bahay. 3 bedroom yata yun or 4 bedroom, nakalimutan ko na, pero isang bedroom lang, lumang bahay. Doon lang kami, so ilang families yung nakatira doon noon. So makakasave ka ng marami kung ganun ang setup mo ninyo muna, especially kung kadarating lang ninyo dito. So may mga paraan, kumbaga. At dito sa island nga, dito sa Hawaii, maraming ganun ang ginagawa nila. So, sa totoo lang, isa itong practical strategy para ma-manage ang housing cost habang nagiging stable ang income. Temporarily, acceptable yon. At kahit hindi temporarily, kahit yung iba permanent, ganun talaga. Dahil nga sa laki ng bilihin, yung mahal ng bilihin, ganyan, sa laki ng gastos, ganun. So, kanya-kanyang diskarte na lang yan. So, yun. Gusto ko lang banggitin yon kasi kalimitan, hindi nababanggit yon sa ibang vlog or hindi nababanggit ng iba dahil minsan hindi nila na-experience yung mga ganong klaseng pamumuhay dito sa Hawaii. Pero dahil na-experience ko mismo yon, gusto kong banggitin yon na available yon na option, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang dito. So, I think it's good information na kailangan ninyong malaman para makapag-decide kayo kung binabalak nyo mang lumipat dito sa Hawaii or tumira dito sa Hawaii. Ang isa pa pala na gusto kong banggitin tungkol dito sa Hawaii ay napakaraming Pilipino rito. So, kung ito ang port of entry mo, parang hindi ka maninibago masyado kasi nga sa dami ng Pilipino dito sa Hawaii. Kahit saan ka magpunta, sa hotel, sa mga public places, ganyan, kahit saan, talagang napakaraming Pinoy dito. So, isa yon sa maganda dito sa Hawaii. At saka, karamihan na bumibisita dito o kaya yung mga napupunta dito na kakilala namin, ganyan, or basta napapabisita lang dito sa Hawaii, nagugustuhan talaga nila ang Hawaii. At ang isa pa rito, yung weather dito, yung climate, talagang steady lang siya, napakaganda. Hindi siya masyadong mainit, hindi naman siya masyadong maginaw. Walang snow dito, so the whole year yan, parang almost the same yung weather niya. So napakaganda dito sa Hawaii. Marami ding syempre mga Filipino food dito, maraming mga gulay, ganyan. So talagang hindi ka maninibago kung ito ang first port of entry mo. Ang tao rito, mga relax lang sila, ganyan. May aloha spirit na tinatawag at saka napaka-friendly nila. So, yun lang ang gusto ko ring sabihin tungkol dito sa
Hawaii. Pero may gusto akong sabihin. These last 2 videos ko were about numbers, gastos, ngayon income, budget, ganyan. Maraming information, kumbaga. Pero ang buhay sa Amerika, hindi lang numbers. Ang tunay na foundation ay yung disiplina, yung preparation, yung long-term stability, kumbaga. So, starting next week po, starting next video, gusto kong dalhin ang channel ko na ito sa mas personal na direksyon, kumbaga. Hindi lang tungkol sa cost of living, hindi lang tungkol sa trabaho, kung hindi yung real life talaga dito sa Amerika, dito sa Hawaii. Mga lessons na natutunan ko dito mula nung pagdating ko hanggat ngayon. At kung paano bumuo ng stable na buhay dito sa Amerika. So, abangan po ninyo yon at tatalakayin ko po yung mga yon. Kung nakatulong ang video na ito para mas malinaw ang career planning mo, consider subscribing po. Next week or next video ko, a day in my life as a Filipino engineer in America. So, kita-kita po tayo. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.